ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Buwas. Lunes, Mayo 11, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. DA nagplastar sa matikang parabuhina ng epekto sa El Nino. IPOFIL maghihiwat sang ASEAN GI Forum kag exhibition sa Iloilo City. Tourist arrival sa Boracay sang Abril 2026 nagsaka sa 225,000. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas ginpabaskog pa sa Department of Agriculture ang mga tikang sini sa pagpanghanda sa posible tuman nga epekto sang El Nino sa mga mangungumba kag supply sang pagkaon sa pungsod. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pabaskogon pa sang DA ang paggamit sang drought-resistant crops, solar-powered irrigation, low-cost greenhouses, kag mas temprano nga pagtanom agud maprotektahan ang produksyon sang agrikultura. Pabaskogon man ang pagpanagtag sang climate-resilient seeds, farm mechanization, irrigation support, kag farmer training sa idalom sang National Rice Program kag Rice Competitiveness Enhancement Fund. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magahiwat ang Intellectual Property Office of the Philippines ang ASEAN Regional Geographical Indications Forum kag exhibition halin Mayo 13-15 sa Iloilo City. Ang aktibidad ginorganisar sang IPOFIL kaupod ang European Union Intellectual Property Office kag pagatambungan sa mga eksperto halin sa ASEAN kay iban pa nga mga pungsod agud talakayon kung paano makabulig ang GI sa pagpauswag sang komunidad, turismo, pagpreserbar sang kultura kag pagpalapad sang merkado sa mga lokal nga produkto. Ginalauman sa aktibidad ang pagpasundayag sa mga GI products halin sa ASEAN kag Europa kag pila ka produkto sang Pilipinas ka ang isang paho sang Gimaras, Aklan, Piña, asin, tibuok, tinalak, Tao, Cebu kag pati ang mga posible pa nga GI ka ang isang hablon sang Iloilo kag bagtason patadyong sang antike na ibaluan nga ang Western Visayas amo ang puluyan sa duha ka pinakaunang rehistrado nga geographical indication sa pungsod, ang Gimaras Mangos kag Aklan Piña nga nagapakita nga ang riyon isa ka pioneer sa GI development sa Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tourist arrival sa Boracay sa Abril 2026 nagsaka sa 225,000. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
nagsaka sa 225,000 ng tourist arrival sa Boracay Island sa Abril 2026. Sandig sa datos sa Malay Boracay Tourism Office, pinakamadamo ang domestic tourist ngayara sa masobra 195,000 samtang masobra 27,000 naman ang foreigners. Sunod sa Tourism Office, nagsaka sang 15% ang tourist arrival sang isla sang Abril sini nga tuig. Pinaanggid sa pareho nga bulan sang 2025. Kumadumduman, yara lamang sa 195,000 ang numero sang turista sa isla sang Abril 2025. Masobra 163,000 ang domestic, samtang masobra 30,000 naman ang foreigner. Naibaluan niya sa bulan sang Abril, may ara sang long weekend para sa Semana Santa, kag sa Abril man nagsugod ang selebrasyon sang Love Boracay 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapati si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan na may failure of intelligence matapos ang pag-atake sa termite gang sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Ligan, katuyuan sa intelligence monitoring nga matap na ang mga krimen sa komunidad kay wala ini mahimo sang kapulisan. Ang modus ng termite gang ginaplanuhan sa madugay ang testimonya ng krimen apang wala gid ma-monitor sang kapulisan. Sa karon na identify na ang mga suspect ginmanduan sang PRO6 ang mga police units nga pasang karon ang security monitoring sa ilang lugar agud hindi na masulit ang krimen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, security agency sa syudad ipatawag agud ma-review ang protocols kasunod sa nagluntad nga shooting incident sa isa ka mall. Detalye sang balita, Emiro Santiagudo. Plano ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas nga ipatawag ang security agency sa syudad agud mausisa ang ilang nga protocols kasunod sang nagluntad nga shooting incident sa sulod sang isa ka mall sa distrito sang Mandurriao. Sunod sa alkalde, luyag niya nga i-review ang hiring protocols ng security agency sa syudad agud may baluan kung ano pa ang kinahanglan nga mga tikang agud malikawan ang kasubong nga insidente. Sang nagduntad ang insidente, ginpayag niya nga gilayon siya nga nag-coordinate kay Iloilo City Police Office Director Wilbert Parilla agud imando ang tulid nga investigasyon. Ginpayag niya nga base sa iya inisyal nga impormasyon, madugay na nga nagaobra bilang security guard ang suspect. Kag basi kinahanglan nga ipaidalom sa seminar o kung liwat nga ipaintindi sa iya ang protocols. Tuman man ka simple ang ginhalinan sang insidente, kag posible wala lang nagintindihan ay ang suspect kag ang biktima. Dugang sang alkalde, makabig man nga isolated ang nasambit nga insidente, kinahanglan sa gihapon ipatawag ang mga security agency sa syudad. Domingo sang hapon, sang gintiro sang security guard na si Joseph Lebuna Claudio, si Jomay Mark Palion, isa ka empleyado sa fish section sang Save More sa Festive Walk Mall. Yara na sa kustodiya sang kapulisan ng suspect, samtang nagapaayo naman sa ospital ang biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Emiro Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 1,000 nga public utility jeepney driver sa Iloilo kag Guimaras nagbaton sang 5,000 cash relief assistance gikan sa DSWD. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton ang masobra 1,000 nga public utility jeepney o kung PUJ driver gikan sa Iloilo kag Guimaras ang 5,000 pesos nga cash relief assistance o kung CRA sang Lunes, Mayo 11 gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. May masobra siya 200 ka PUJ driver ang nagbaton sang CRA sa paying venue sa Oton National High School para sa mga driver gikan sa 1st District sang Iloilo. Masobra sa 400 naman ang nagbaton sa Barotac, Nuevo Iloilo nga paying venue para sa drivers gikan sa 3rd ug 4th District sang Iloilo, kag may masobra sa 200 naman ang nagbaton sa Guimaras. Yara sa giniwat nga payout sa Oton si DSWD6 Regional Director Joselito Estember. Samtang gimpayag ni Teniso Feli Ligaste, Information Officer sa DSWD6, nga nanging madasig na matawhay ang pag-release ng CRA ilabi na sa Oton nga paying venue.
Dugang pahayag pa niya nga may nakaschedule man nga payout para sa PUJ driver sa Aklan kagabi sa Mayo 12, Iloilo City sa Mayo 13, Pavia Gym sa Mayo 14 para sa driver sa 2nd District kag iban pa nga munisipalidad gikan sa 3rd District, sa Estancia sa Mayo 15 para sa benepisyaryo sa 5th Distrito kag sa Antique sa Mayo 16. Nga mga jeepney drivers, no, especially sa maklaim, no, maklaim pala subong or sa buwas nga, no, sunod nga mga inadlaw kag makadto sa aton mga payout sites, no, siguraduhon gid nga nakakaon ka mo at least magkadto sa aton nga payout area, magdala sa inyo tubig because very mainit gid subong ang panahon, no, we need to hydrate ourselves, no, para maiwasan nato ng mga emerhensiya, no. Kag kung may maintenance, siguraduhon nga mainom sa inyong maintenance, no, magpati sa mga instructions nga ginahatag sa aton, especially sa aton nga mga kooperatiba kag mga asosasyon, especially sa mga schedules ng payout, no. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Ligaste. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpandaman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Liga ng mga hepe nga kakson sa pwesto kung mabiktima sila liwat sang termite gang. Ini ang paandam sang opisyal matapos makarecord sang duha ka incident sang pagpangawat sa mga business establishment sa Banwa sang Pavia kag Kalinog sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Ligan gintagaan na sang direktiba ang may estasyon nga pabakuron ang security measures kag magkoordinar sa mga business establishments ug hindi na masulit ang insidente. Importante nga makapatuman sang preventive measures agud matapna ang anuman nga ginaplano sang mga kriminal. Klaro ang direktiba suno kay Ligan apan kun mapaslawan pa ang kapulisan nga bantayan ang ila area of responsibility hindi gid magduwa-duwa ang PRO6 nga iparelieve sila sa pwesto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, dakop ang duha ka mangisda ang inaligar na gamit sang dinamita sa kalalawran sang Carles, Iloilo. Ang duha lunsay nagapuyo sa guwa sang probinsya ang bangka kag iban pangagamit suno sa Iloilo Provincial Government nagabalor sang 100,000 pesos. Na-recover man ang 50,000 pesos nga kilawan. Nagpasalig naman ang Kapitolyo nga ipadayon ang pagtapna sang illegal nga pagpangisda gud mapabaskog ang pagpangapin sa Visayan Sea. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Libre sakay para sa mga empleyado sang Iloilo City Hall nagadulong sa 7 ka ruta sa syudad 2 ka beses sa isa ka semana. Detalye sang balita, Emi Rose Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Yara na sa ikaduhang nga semana ang pagpatuman sang libre sakay para sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Suna kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, nag-umpisa ang Iloilo City Government nga magtanyag sang libre sakay sa nagligad nga semana kung sa diin ginasugat dulong ang mga empleyado. 7 ka ruta ang ginpadulungan sang bus kag coaster sang Iloilo City Government sa nanagtuay nga distrito sang syudad kag nagasugat alas 7 sa aga pagkadto sa Iloilo City Hall kag nagadulong naman pabalik gikan sa Iloilo City Hall alas 5:30 sa hapon. Ang libre sakay ginapatigayon 2 ka beses sa sulod sang isa ka semana, partikular kada Lunes kag Miyerkules. Ginpayag sang alkalde nga magapadayon ang libre sakay program samtang nagapadayon pa ang energy emergency sa pungsod. Suno sa opisyal, dako ang bulig sang programa para sa mga empleyado kung sa diin ang plete nila sarang magamit sa iban pa nga mga kinahanglanon. Antes pa ginpatigayon ang programa, naghiwat na sila sang survey sa mga empleyado. Yes, since last week pa kita nag-start, no? I think for today is the second week na sa aton nga libre sakay. We're only having 2 times a week, no? Monday kag Wednesday, and because we had talks man sa aton transport sector, especially Subong wala klase. Ano man lang na gina-deploy naton, and 1 trip a day man lang na sa aga and 1 trip a day sa hapon. Ang aton nga libre sakay will end kung tapos naman yung aton nga crisis, no? This is in support lang sa aton nga mga employees dili sa Iloilo City Government. Malaan man naton kapigado with Subong, and any support that we can give them, dako na nga savings man para sa ila. Ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas.
Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maghihiwat sa online orientation para sa Young Farmers Challenge ang Department of Agriculture Western Visayas. Ang YFC isa ka programa sa gobyerno nga hando maengganyo ang mga pamatanon nga mag-explore sa madamong oportunidad sa agrinegosyo kag pagpangumasa. Orientation lauman ang pagpakilala sa mga eligibility criteria kag application process, pag-angot sa mga regional PMT para sa pro-level mentorship kag assistance kag sa pag-ubra sa mapag-on nga agribusiness model canvas. Naibaluan nga ang isa ka pamatanon mahimo nga magbaton sa masobra tunga sa milyon ka pesos nga premyo sa idalom sang programa. Ini ginalagipan sang 80,000 pesos nga premyo sa provincial level, 150,000 nga grant sa regional kag 300,000 nga padya sa national level. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagmadinalagon ang ginhiwat nga Onion Field Day sa Department of Agriculture Western Visayas sa Miag-Aw, Iloilo. Ang aktibidad gintambungan sa mga manugtanom sang Bombay gikan sa Miag-Aw, San Joaquin, Tubungan, Alimudyan, San Miguel, Cabatuan, Santa Barbara kag Uton. Katuyuan sang Onion Field Day nga mapasangkad pang ihibalo sa mga mangunguma sa husto nga produksyon sang Bombay lakip na ang pagdumala sang peste kag mga balatian. Magluwas sa pagbayluhanay sa mga eksperyensya kag mga nahibaluan, nahatagan man sang kahigayunan ng mga mangunguma nga makitang aktwal nga kahimtangan kag pagdumala sa mga sibuyas ha lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Helpdesk ginpahamtang sa payout venue ng CRA sa Uton, Iloilo para mag-cater sa mga pamangkoto kon reklamo sa drivers. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Nagpahamtang ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang help desk agud mag-cater sa mga pamangkoto kon reklamo sa public utility jeepney drivers sa ginhiwat nga payout sang cash relief assistance sa Oton National High School. Sarang makapalapit ang mga jeepney driver nga may luyag klaruhon natuhoy sa CRA o kon ang mga wala na dala sa listahan nga ginsumite ang LTFRB sa DSWD. Lunes, Mayo 11, nag-umpisa na ang payout sang 5,000 pesos nga CRA sa mga PUJ drivers sa rehiyon. Magluwas sa Oton National High School gintumod man nga paying venue ang Tamasak Arena sa Barotac, Nuevo Iloilo para sa benepisyaryo gikan sa pila ka munisipalidad sa 3rd kag 4th districts ng Iloilo kag sa Capital Compound sa San Miguel, Jordan para naman sa PUJ drivers sa Guimaras. Si DSWD kag ang LTFRB may ara nga help desk gid ya sa aton nga mga payout sites. Agud nga mahimo gid sila nga makapamangkot, no? Kag maklarohan sa ilang mga palamangkotano, no? Especially sa mga drivers nga wala ang ala nila sa listahan. Nabatian ang kabayang sampayag ni Therese Faliligaste, Regional Information Officer sang DSWD 6. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaimbestigaran ng Regional Intelligence Division 6 ang mga aligasyon na may mga pulis nga involved sa illegal quarry sa probinsya ng Iloilo. Suno kay Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan, sa pag-imbestiga sang RID dapat matumod kung may mga pulis nga involved. Sa oras nga mapamatud-an ang kahilabtanan sa mga pulis, nagakaigo nga police operations ang masunod ka magapangatubang man sa mga kaso administratibo. Ginpanugyanan sang opisyal ang mga pulis nga ang ila trabaho para sa pumuduyo hindi para sa paghimo sang illegal nga buluhaton. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 58 ka mga pulis sa Antique gindeputize ang LTO agud magbulig sa pagpasangkad sang law enforcement sa Dalanon. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Para sa 58 ka mga personal gikan sa Antique Provincial Police Office ang indeputize ang Land Transportation Office 6 agud mapasangkad pa ang law enforcement sa mga nagapanguna nga dalanon sa probinsya sang Antique. Duha ka adlaw nga ginpaidalam sa deputization seminar ang kapulisan sa tinalikdan nga Mayo 7 kag 8 sa Antique Police Provincial Office. Ginpangunahan ni Mr. Bernard Bakay kag Jimwell Iola gikan sa Traffic Safety Unit sang LTO Region 6 ang pag-seminar na nungod sa traffic laws, enforcement protocols kag road safety best practices. Ginpangunahan ni LTO 6 Regional Director Attorney Gadioso Edospan II ang seremonya sa pag-abi-abi sa mga bagong deputy enforcers nga magaserbisyo sa mga Antiqueño. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Ginalauman nga ma-promote pang active mobility sa syudad pinagi sa dugang nga mga pasilidad para sa mga pumuluyo kag bikers. Ini ang ginpakigbahin ni Iloilo City Mayor Isa Trenya sa groundbreaking ceremony sang end of trip cycling facility sang syudad sa Esplanade Skate Park sang Lunes. Suno sa alkalde ang proyekto para sa mga pumuluyo kag bikers nga nagapadulong sa ilang nga trabaho gud pwede sila nga makailis o kung makapaligo sa shower rooms o kung changing rooms antes magsulod sa trabaho. Ang tukuran nga end of trip cycling facility nagatanyag sang shower room, changing room, greening canopy, waiting sheds kag bike racks nga proyekto sa Department of Transportation kag syudad. Lakip sa mga pahamtang sini amo ang skate park sa Esplanade kag Iloilo Freedom Grandstand nga masami destinasyon sa bikers sa syudad. Radyo Pilipinas News. Distribusyon sang fuel cash assistance sa probinsya sang Antique kag Aklan ginsugura na sang LTFRB 6. Detalye sang balita Janelle Waclay. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang fuel cash subsidy ang 125 ka mga driver sa probinsya sang Antique gikan sa gobyerno bilang ayuda pangud sa pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Ang first batch ng distribusyon ginpatigayon sa Binirayan Sports Complex sa Banwa sang San Jose sa Antique. Ginpasalamatan naman sa mga jeepney drivers ang bulig nga ginpanagtag sang Land Transportation Franchising Regulatory Board Region 6 sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Sa probinsya naman sang Aklan, iara sa 241 ang natagaan sang fuel cash assistance sa distribusyon na ginhiwat sa opisina sang Land Transportation Office sa Banwa sang Ibahay kag Kalibo, Aklan. Sa datos sang LTFRB Western Visayas, ginabanta may kabugusan nga 11,000 ang target nga matagan sang ayuda kasunod sang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOTR kag LTFRB. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Waclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa groundbreaking ceremony ang Iloilo City Government kag DOTR para sa dugang active mobility project sa syudad. In paunahan ni Mayor Isa Trenya sa groundbreaking sa Esplanade 3 Skate Park sa Mandurriao sang Lunes. Lagi sa mga tukuron among end of trip facility sa Esplanade kag Iloilo Freedom Grandstand nga ginalakipan sang standalone end of trip cycling facility, short-term end of trip facility nga nagatanyag sang shower rooms, changing rooms, lockers para sa mga nagabisikleta, urban shading kag public transport stops. Ang mga tukuron nga pasilidad nga nagabalor 74 million pagapunduhan sa Department of Transportation kag wala sang gastos ang syudad. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Crater Glow nga nakitaan sa kanlaon sa Mayo 10 una nga banaag umalin sa 2024 suno sa KVO. Detalye sa balita Hope Torrencia. Radyo Pilipinas Report. Obserbaran sang Kanlaon Volcano Observatory sang DOST FIVOX ang crater. Ginkumpirma sang Kanlaon Volcano Observatory nga ang naobserbaran nga banaag o kon crater glow sang gabi sang Mayo 10, una nga banaag nga nakitaan sang KVO humalin sang 2024. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Engineer Marie Andeline Kinsha, resident volcanologist sang Kanlaon Volcano Observatory, antes ang banaag sini nga Mayo 2026, may mga na-monitor na nga superheated plume sa baba sang bulkan ang IR camera sang estasyon. Humalin sang Nobyembre sang tuig 2024. Ang mga superheated plume mas naging persistent o kung nagsigisigi humalin sang Abril 13, tubtub subong nga Mayo sini nga tuig 2026. Ang superheated plume makita gamit ang camera apang ang banaag o kon crater glow maobserbaran sang mata bisan wala sang aparato. Ang duha pareho tugas sang mainit nga gas sa sulod sang bulkan. Ginabantayan subong sang FIVOX sang banaag sa summit crater sang bulkan. Kung mag-intensify o kung maglala, posible nga pasakaon man sa alert level 3 ang alert status sang Kanlaon. Sa karon, nagapabilin pa sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon sa Negros. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon. Ang
momento man natipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Lunes, Mayo 11, tuig 2026. Pinang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.